Gusto na nila akong ipa-deport dito sa Canada. Grabe. Bakit naman ganun? Pinaghirapan ko ang pagpunta ko dito sa Canada. Nag-sacrifice ako para lang makarating dito. Nangutang ako. Nagbenta ako ng mga ari-arian. Ginawa ko naman ang lahat ng dapat kong gawin para magkaroon ng magandang buhay dito. Nagtrabaho ako ng maayos. Nagbayad ako ng bills nang walang mintis. Nagbayad ako ng renta. Nag-ipon ako. At sa isip ko noon, basta magtrabaho ako ng maayos at gawin ko ang tama, magiging okay din ang lahat. Iniwan ko ang comfort zone ko. Iniwan ko ang family ko. Nagtiis ako. Nag-adjust. At lahat ng iyon, ginawa ko dahil naniniwala ako na may magandang future na naghihintay sa akin dito sa Canada. Pero, paano kung isang araw biglang magbago ang lahat? Ngayon, isipin mo ito. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Canada, maayos ang buhay mo, kahit maraming challenges, may trabaho ka, may bahay kang inuupahan, may mga bills kang binabayaran, may pamilya kang sinusuportahan, at unti-unti kang nag-iipon para sa future. Pero isang araw, napansin mong malapit nang mag-expire ang work permit mo. At ang inaasahan mong mangyayari, ma-renew ito ng employer mo, pero biglang sinabi sa'yo, we're not renewing your work permit. At doon, parang gumuho ang mundo mo dahil hindi lang isang document ang mawawala sa'yo. Kasama nito ang trabaho mo. Kasama nito ang regular mong income. At biglang kailangan mong harapin ang isang tanong na hindi mo inaasahan. Paano na ang status ko sa Canada? Kaya, nagsimula kang maghanap ng ibang option. Tingnan mo ang mga PR pathways, nag-research ka, nagbasa ka ng requirements, nag-compute ka ng points, at doon mo nakita ang isang problema. Hindi pala tugma ang education mo. Hindi aligned ang occupation mo. At baka hindi rin sapat ang work experience mo para sa pathway na inaasahan mong magindaan patungo sa permanent residence. At doon na magsisimulang maglaro sa isip mo ang napakaraming tanong. Paano na ako? Uuwi na ba ako? May chance pa ba akong magstay? Ide-deport na ba ako? At higit sa lahat, katapusan na ba ng pangarap sa Canada? Dahil habang iniisip mo ang mga tanong na yan, naaalala mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Ang perang hiniram mo para makarating dito. Ang mga ari-ariang ibinenta mo. Ang mga taon na inilaan mo. Ang mga gabing nagtatrabaho ka kahit pagod na pagod ka na. Ang mga panahong namimiss mo ang pamilya mo. At may isip mo, pagkatapos ng lahat ng sacrifices ko, ganito lang pala matatapos ang pangarap ko. Pero sandali lang. Bago tayo magpanik, kailangan nating maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Ang expired work permit ay isang seryosong immigration matter. Pero hindi ibig sabihin na automatic ka nang ide-deport kinabukasan. Depende sa sitwasyon. Maaaring may mga option na kailangan mo ring tingnan. Pero mahalaga ang timing. Ang iyong immigration status, ang iyong application history, at kung ano ang eksaktong nangyari sa iyong permit. Kaya,
Huwag basta manghula. Huwag basta sumunod sa sabi ng kaibigan. At lalong huwag basta maniwala sa random advice sa social media. Alamin muna ang totoong situation mo. Dahil sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong gawin sakaling malapit na mag-expire ang work permit mo. Ano ang mangyayari kung hindi ito ni-renew ng employer? Ano ang posibleng options kung nawala ang iyong status? Paano kung hindi ka qualified sa PR pathway na inaasahan mo? At ang pinakamahalaga, may pag-asa pa ba para magstay sa Canada? O kailangan mo na talagang umuwi? Kung ikaw ay temporary foreign worker, international student, or temporary resident na nasa ganitong sitwasyon, pakinggan mong mabuti ang video na ito. Dahil ang isang maling decision maaaring makaapekto sa buong future mo sa Canada. Pinoy ako! Expired ang permit mo. Deport ka na ba agad? Unang-una, huwag natin paghaluin ang dalawang bagay. Expired permit at deportation. Kapag nag-expire ang iyong work permit, kailangan mong tingnan kung ano ang nangyari bago at pagkatapos ng expiration date. Nakapag-apply ka ba agad bago ito nag-expire? May application ka ba na pending? Nagpatuloy ka ba sa pagtatrabaho? O talagang hinintay mong mag-expire ang permit nang walang bagong application? Napakahalaga ng mga detalye. Kung nag-apply ka para ma-extend ang iyong work permit bago ito mag-expire, maaaring may tinatawag na maintained status na maaaring magbigay daan sa iyo na manatili at sa ilang circumstances magpatuloy sa pagtatrabaho habang hinihintay ang desisyon. Pero ibang situation naman kung nag-expire ang permit mo bago ka nag-apply. Dito pumapasok ang restoration of status. Ayon sa IRCC, may mga pagkakataon kung saan maaaring mag-apply ang isang temporary resident para ma-restore ang kanilang status. At para sa work permit restoration, generally may 90-day period mula nang mawala ang status. Pero tandaan, hindi automatic ang approval. At habang wala kang legal authorization to work, hindi ibig sabihin na pwede ka pa rin pumasok sa trabaho dahil kailangan mo ng income. Ito ang isang malaking pagkakamali na dapat iwasan. Kapag expire na ang authorization mo, huwag basta isipin, okay lang, nagtatrabaho naman ako dati. Hindi ganun kasimple. Immigration status at work authorization ay seryosong bagay. Ngayon naman, paano kung international student ka? Nagpunta ka sa Canada dahil gusto mong mag-aral. Nagbayad ka ng tuition. Nagrent ka ng bahay. Nagtrabaho ka habang nag-aaral. At ang plano mo, study, work, PR. Ito ang pangarap ng maraming international students, syempre. Maging permanent resident eventually. Pero, paano kung nag-expire ang study permit mo? O hindi mo na-maintain ang status mo? Again, kailangan mong tingnan ang exact circumstances. Hindi dapat basta hulaan. May mga restoration processes na maaaring available sa ilang situation. Pero habang inaayos mo ang status mo, kailangan mong maintindihan kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin. At ito ang gusto kong sabihin sa mga international students. Huwag mong hintayin ang expiration date na bago mo isipin ang immigration status mo. Kung malapit na mag-expire ang permit mo,
gumawa ka ng plano. Check your documents, your eligibility, your options, at kung hindi ka sigurado, laging humingi ng professional immigration advice. Kasi mas mabuti na para sa akin na gumastos para sa tamang advice kesa gumawa ka ng maling decision na maaaring makaapekto sa future mo dito sa Canada. Ito naman ang isang situation na ng maraming immigrants at international students na kinakaharap nila ngayon. Akala nila, pagkatapos nilang mag-aral, automatic ay PR na agad. Pero habang lumalapit na ang graduation, napapagtanto nila na hindi pala ganun kasimple. Kasi baka ang occupation mo ay hindi eligible sa pathway na tinitingnan mo. Baka kulang ang work experience, baka hindi sapat ang language score, baka hindi tugma ang education at occupation requirements, baka hindi competitive sa points-based system. At dito nagsisimulang pumasok ang anxiety. Sayang ang tuition ko, sayang ang years ko sa Canada, sayang lahat ng sacrifices, pero isang bagay ang kailangan nating tandaan. Hindi dahil hindi ka qualified sa isang pathway ay ibig sabihin wala ka ng ibang option. Ang immigration system ng Canada ay may iba't ibang programs, iba't ibang pathways, pero ang eligibility ay nagbabago at nakadepende sa iyong personal circumstances. Kaya huwag mong tanungin lang, ano ang PR pathway? Mas magandang tanong, based sa education, work experience, language, occupation, province at current status ko, ano ang mga pathways na maaaring maging eligible ako? Magkaiba ang dalawang tanong na yun. At ito ang pinaka-importanting tanong. May pag-asa pa ba ako? Ang sagot, posible. Pero hindi natin dapat sabihin sa lahat, definitely makukuha mo ang PR. Hindi rin natin dapat sabihin na wala ka ng pag-asa dahil ang immigration case ay hindi pare-parehas. May taong maaaring eligible for restoration. May taong maaaring may valid application. May taong maaaring eligible sa ibang work permit. May taong maaaring may PR application na. At maaaring may work permit option depende sa kanilang situation. May mga taong maaaring kailangan munang umalis ng Canada at mag-apply sa labas. At may tao rin na talagang kailangan ng tanggapin na hindi na available ang pathway na gusto niya. Iba-iba kasi ang case eh. Kaya ang pinaka-dangerous na advice ay ganito ginawa ng kaibigan ko, gawin mo rin. Hindi pwede yun. Bakit? Dahil maaari magkaiba kayo ng status, work permit, occupation, education, language score, work experience, yung province na kung saan naroroon siya, yung application history at immigration history. Kaya bago ka magdesisyon, alamin muna ang sarili mong situation. So, ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw mismo ang nasa ganitong situation, ito ang practical steps na pwede mong simulan. Step 1. Alamin ang exact expiration date. Tingnan mo mismo ang document. Ano ang expiration date? Kailan ka huling authorized to work? Kailan mo nalaman na hindi marirenew? Details matter. Step 2. Alamin kung nag-apply ka bago o pagkatapos ng expiration. Napakahalaga kasi nito eh. Kung nag-submit ka before expiry, iba ang situation kumpara sa taong nag-apply after expiry.
Step 3, huwag magtrabaho ng walang authorization. Ito ang isa sa pinaka-importanting reminders. Kung wala kang authorization to work, huwag basta-basta magtrabaho dahil kailangan mo ng pera. Hindi dapat dahil lang dun. Alam kong mahirap kasi meron kang renta, may pagkain, may pamilya, may bills, pero ang isang maling decision ngayon ay maaaring magkaroon ng mas malaking consequences sa future immigration application mo. Step 4, check restoration options. Kung nawala ang temporary resident status mo, tingnan mo kung eligible ka sa restoration. At tandaan ang timeline. Huwag maghintay ng ilang buwan bago ka kumilos. Step 5, review your PR options. Huwag isang pathway lang ang tingnan. Check your possible options based on your education, occupation, Canadian work experience, language, province, age, job offer, kung applicable, at iba pang requirements. Okay? Step 6. Kumonsulta kung kailangan. Kung complicated ang situation mo, huwag matakot humingi ng professional advice, lalo na kung may status violation, previous refusal, expired permit, unauthorized work, removal issue, o complicated immigration history. Ito ang pinakamasakit na possibility. Minsan, kahit gaano natin gustong magstay, hindi lahat ng tao ay nakakakuha ng permanent residence. At kailangan nating maging honest. Ang Canada ay hindi guaranteed pathway to PR para sa bawat temporary resident. Temporary worker ka o international student, hindi ibig sabihin automatic nang magiging permanent resident ka. Kaya habang nandito ka sa Canada, kailangan mo magkaroon ng realistic plan. At kung dumating sa point na wala ka ng legal status at wala ng available option para magstay, maaaring kailanganin mong umalis. Pero tandaan, ang pag-alis sa Canada ay hindi nangangahulugan ng kabiguan mo. Minsan, ang pinaka-responsable na desisyon ay ang tanggapin ang reality at gumawa ng bagong plano. At kung may legal pathway pa naman, huwag ka rin susuko agad. Alamin mo muna, hindi pa tapos ang lahat. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon ngayon, expired ang work permit, hindi na-renew, hindi aligned ang course sa occupation, hindi ka qualified sa pathway na gusto mo, at iniisip mo, katapusan na. Gusto kong sabihin ito sa iyo. Kalma lang. Huminga ka muna. Again, huwag kang gumawa ng desisyon dahil lang sa panic. Huwag kang maniwala sa random Facebook comments na nagsasabing, deport ka na. Wala ka ng pag-asa. Ang kailangan mo ay facts, documents, at tamang advice. Hindi puro hearsay. Kaya kung ikaw ay isang TFW or international student na nakakaranas nito ngayon, expired ang permit mo, hindi na-renew, hindi tugma ang education mo sa pathway na gusto mo, at natatakot kang baka kailangan mo na lang umalis sa Canada. Huwag mong isipin agad na katapusan na ng pangarap mo. Pero huwag mo ring isipin na okay lang. Siguradong may paraan. Ang tamang approach ay alamin ang totoong sitwasyon mo. Alamin ang legal options mo at kumilos bago maging huli ang lahat. At tandaan, gumawa ng tamang decision para sa future mo at ng pamilya mo.
Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. At kung may kakilala kang TFW o international student na nasa ganito ring sitwasyon, please i-share mo sa kanila ang video ito. Baka ang isang simpleng share mo ang maging dahilan para hindi sila gumawa ng maling decision. Paalala, always check the facts before you make an immigration decision. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities, inspiring stories to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.